Good morning, church. Ngayong buntag, kanang we praise and thank God sa kinabuhi sa matag usa o sa karon nga maayo na pud nga adlaw ay gi-bless sa ato na nata diri karon sa simbahan ug mag-celebrate sa another Sunday nga privilege kayo ta nga maminaw o kanang experience gyud sa presensya sa Ginoo. So ang ato ang celebration atong sugdan sa pulong ngayon yata ka nato sa Psalm 105 verses 1 to 4. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Sing to Him, yes, sing His praises. Tell everyone about His wonderful deeds. Exalt in His holy name. Rejoice, you who worship the Lord. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. Amen. So, sa ato ang paminaw karon sa tibok adlaw nga ato ang i-experience ang Ginoo no sa tibok adlaw sa atong pagsimba, ang niya sa atong pagpamauli. We pray nga kang atong mga kasing-kasing kay mahimutang diri no sa presensya sa Ginoo. So, set aside sa nato ang mga kabalutan sa tibok semana, sa atong mga gipang-agian personally, atong mga victories, sa mga nangasugan o sa mga nangahuman nato karong semana, sa mga battles na silently atong gi-go through karong semana, sa mga prayers na atong giampo karong semana. So, atuan na siyang hinumdumon with thanksgiving sa ato ang mga kasing-kasing. Kaya ang Ginoo faithful o nagpadayon siya nga kanang naghatag og busog sa atoa. Dili lang sa nilabay nga semana kundi sa bago na pud nga semana nga moabot. So karon sa atong pagpaminaw sa pulong, sa ato ang pag-praise and worship, let it be nga ato yung ibutang ang atong tibok kaugalingon, atong kasing-kasing diya sa presensya sa Ginoo. Kay we are very kanang privileged yun nga kanang one even kaning pribilehiyo nga ang istorya sa pulong sa Ginoo kay dili tanan nasod or tanan lugar o tanan katawhan pwede free nga ang istorya sa pulong sa Ginoo or free nga maminaw or mukanta o mga kanta sa Ginoo. So, today, this morning, let us give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Pinaagi sa ato ang mga kanta, pinaagi sa atong pagdaig, pinaagi sa pulong na atong malunggan kang madlawa. So, itang tanan, atong iset ang atong mga kasing-kasing, o atong una-una, let us kanang repent for our kanang mga shortcomings sa mga nilabay nga mga adlaw and pray nga i-cleanse sa Ginoo ang atong kasing-kasing para andam na pud ta modawat sa mga bag-o nga mga pagtulun-an ug pulong nga atong malugdan karong adlaw. So let us pray as we begin our celebration. Father, Lord God, thank you, Lord, for even the privilege, Lord God, to speak your word today, Lord God. Lord, salamat kayo sa mga kinabuhi, Lord God, sa kusog, sa protection, Lord, sa among pagpadulong diri sa simbahan. Thank you, Lord God, sa kinabuhi sa matag usa nga gipili, Lord, nga mumata o musimba karong adlaw, Lord God. We pray, Lord God, na today we will have a personal encounter with you once again, Lord God. And we pray for your Holy Spirit, Lord God, to be sent upon us, Lord God, as we sing your songs, Lord God, as we listen to your word today, Lord God. Give us, Lord God, kanang cleansed heart, Lord God, o kanang renewed mind as we kanang walk out na po diri sa center ng adlaw, Lord God, and begin another week, Lord God, with our loved ones, sa among workplace, sa among mga eskwelahan, Lord God. Ikaw ang mga pahiguna sa matag usa, Lord God, o let kanang our songs and praises, Lord God, maka-glorify sa imo, Lord God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Mama! Yes.
Sige, pwede ta ba ka forward gamay? Para ang buwang po dito na sa likod. Okay, so maayong buntag sa tanan. Pasalamat na sa Ginoo sa tanan nga makalintabo sa tuwa karon nga semana. Nagtapok gihapon tao lagi kay opportunity karon to really worship the Lord, to really
Bless this time, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Yes, may buntag sa tanan. So, ano ang text verse karong buntaga? Kaya sa kadot lang ha. Kadot lang kita. May buntag Kuya Bert. So, kang ato ang text verse para karong buntaga atong dumayo na pa sa church. 1/10 of the produce of the land, whether grain from the field or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. So, kaning klaro na sa Bible Church no nga kung unsay nasa tuwa kaning lagi part ang ginawa na no lagi ta iuli para sa ginawa na no o kanang 100% nga nasa tuwa karon dili man nasa tuwa no gikan magyapon na sa Ginoo pero kaning 10% kanong kinahanglan mo nato ibalik siya wala man after ang ano ang Ginoo sa ato ang wealth di ba kay siya man ang pinakadato sa tibuok yun pero ang gusto lang sa Ginoo kay magupay bitaw ta siya dili lang sa kanta dili lang sa mga other nga things pero apil lang po sa tithing kung mo is good nga nag-worship ta sa Ginoo siyempre apil sa tithes mukha kita no, matuman kita sa iyang kaingon no. O isa ginipod sa kaning pinakalisod nga buhaton ba ang pag-worship sa Ginoo pinagi sa tithes kay diri man gud mo agi ang tanang temptasyon gud about sa money ana di ba? So kung atong yung girespeto ang Ginoo o kung gusto kita nga motubo sa iya ha isa gid sa ato ang una buhaton kaya ang disiplinahon na itong kagalingon o i-worship siya pinagi sa itong text, no? O go lang to church, makatag ta. We thank you, O God, Lord, for the heart of obedience, O God, Lord, for everybody in this church. Thank you, God, na tinuod yun kayo ka na maayo sa mga kinabuhi. That you have sustained all of us, O God, Lord, and you have made us understood, O God, Lord, the blessing of giving back to you what belongs to you, O God. I pray for wisdom as we continue to use this
Lord, to bless the church and your people, O God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 So once again, pwede ba na mo i-invite ang tanan to stand and let us continue to worship the Lord sa tuwang pagsimba karong adlaw, no? Ang Ginoo is our source of everything. So, ang English at tinugdan kay sinugdanan, di ba? Sinugdanan sa tanan. Sinugdanan sa ato ang kalipay, sinugdanan sa kalinaw na sa tuwang mga kasing-kasing. Sinugdanan sa mga grasya na sa ato ang mga kinabuhi karon. Everything that we have right now is from the Lord and should be ibalik nato sa ato ang Ginoo. So karong adlaw, ato ang iset, ato ang kasing-kasing once again sa pag-worship. Aning Ginoo nga sa iyahan nagikan ang tanan nga naa sa ato ang kinabuhi karon. Sa iyahan nagikan apil ang puso para makasugakot ta sa palisod aning ang kinabuhi. That's who God is. Ang atuan ang Ginoo, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang naghatag sa tuwa ug kaluwasan. Ug kani ka Ginoo, nakita kung asa ka karon sa imong kinabuhi no. And the Lord is also faithful and gracious and loving para uliton ta, utabangan ta sa kung asa ka karon sa tuwang mga kinabuhi. And that truth alone makahatag og dakong nga rason sa tuwa to once again lift up our hands in worship to this God who is loving and who is gracious and forgiving God. Let us worship the Lord this morning, church.
you are the source of everything, O God. You are the source, O God, Lord, of our strength, of our joy, of our peace, O God, Lord, of even our resilience, O God, Lord. Thank you, O God, Lord, that you are so good. And we feel you in this place, O God. Thank you, O God, Lord, for really moving, O God. And once again, we sing for you, O God. Take Atong palakpakan natin yun. Amen. Buntag sa tanan. Good morning. Uya gid hapon sa English na. Good morning. Kanagyod. Kumusta ang tanan? Wala mayo ay kay dito gana ho. Eh, sa tagson daw eh. Mayo eh. Di ka da eh. Daw, bago na ito suga, i-share ang bulong sa Ginoo karon daw, no? Ito sa nang pagampo. Ito gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. We thank you for this day, Ginoo. Yung gihatag sa mga, Lord God, another Sunday, another day to worship you, Lord. Another day na kanang maminaw ni sa imong pulong, Lord God. O Lord, salamat po kayo sa privilege, Lord God, na gumigamit, Lord, to deliver your word today, Lord God. Oh, Lord, I pray na dili akong kabalingong kaning kaalam, Lord God, kundi imuha, Lord God, imong tingog ang madungog nila karong adlaw, Lord God. Oh, Lord, I pray na imong i-open ang tagsa-tagsa ang kasing-kasing Ginoo na dawaton o kaning ma-live out ang imong pulong karong adlaw, Lord God. Oh, Lord, we pray, Ginoo, for your Holy Spirit na magabay sa mga karon diri, Lord God. Karon nga adlaw para nga Sunday, Lord God, nga matapos ni nga celebration, Ginoo, nga mabati ginamo ang imong presensya, Lord. Kaning tanang Ginoo ang ginalift up, nga surrender sa mga, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. So, sige. Kiring nalang ang word for today is kanang related yapon sa atong last bitaw na kini word ni Dudong na kakuan mo to. Isa siya sa karakter sa kuan sa Bible. Ana, makita niyo sa Bible niya. Katong sa kining sa word ni Dudong last time is dako gihapon kayo iyang kuan no. Kana makita mabala mga kuan ginato nga nagid siya part ato. Gikan ato bitong pagkamatay ni Jesus Christ antod nga resurrect siya. Nagid siya dito. O kani po siya nga kaning kuan, isa siya sa 12 disciple na ni Jesus Christ. Isa siya sa 12 disciple ni Jesus Christ nga kaning unsay term nang eager kayo dito. Kung sa Bisaya pa, sipat. Sipat. Ay, hindi. Ito, kanay. Atong nastoryahan karon ato kaning topic karon kay about sa life
of Peter. Kabalo, kita maganda na, no? Kailan pa ni Peter, no? Si Pedro. Nabay Peter, eh? Ay! Sorry. Nanay ni Peter, kung guys, buta, yung katukayo, yung mo, sir, kita na pa dito sa Bible. Si Peter. The life of Peter. Actually, ang iyagin ka ng tinawag ngalan ni is Simon Peter. No? So, makita ni siya dito, kaya introduce siya sa kining Bible. Peter is one of the first kining disciple of Jesus. Diba? Kulong sila unang, pinakaunang yung disciple, but Peter is one of them sa pinakauna. Diba? Makita dito sa Book of Matthew chapter 4 verse 18 to 20 nakingon dito. Introduction of Matthew niya. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter and Andrew, throwing a net into the water for they fished for a living. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets and at once and followed him. So, sa 12 disciple of Jesus Christ, isa si Peter sa pinakauna. Nya, kailan ba yung hatari ni Peter? Kasi yung mga nakapamilyar din, unsa si Peter yung pagka-disciple. Ha? Bukan? Dua-duaan? Si Pag. Ito, kaya nga yung mga karakteristik nga makita na to kang Peter, no? So, introduction na siya. So, ang karakteristik na makita niyo mo kang Peter is, klaro ba? Mayroon din, no? So, isa sa kanang mga karakteristik na makita niyo kang Peter is, una kay blue collar worker. Check sa una yung blue collar worker. Kaning regular worker ng gitsa. Nabitaw, umayon ta na og sa isa ka kumpanya, kuan gitsa minimum wager ana ng ordinary nga tao. So, outspoken. Umayon ta outspoken. Isa sa kinaiyan niya is kanang pagkaprangka. No? Kanang way break sa baba, unsa iyang opinion para sa mga ingon gid niya. No? Isa pod is ang ardent. Unsa ardent? Kanang ardent is kanang being passionate. Passionate. No? Mo good thing na kanang kinaiyan ni Peter is being passionate. Mag-isa kay ang impulsive. Impulsive, kanang karakarahon yun. Kanang proactive dahil dito ba? Kanang bitang kinsa may example na to ni as Peter gyud ang example ani. Kanang agad-agad daw kinsa mo palit ko, ay ako kanang ingana daw. Kanang bida-bida, ano ingana ba? Isa sa kinaya ni Peter. Another is tactless. Tactless kanang insensitive po, insensitive man siya. Nga bitaw wala siya ipaki o unsa iyang istorya sa imong o siya ipaki o unsa iyang mabuhat. Basta kay iyang mabuhat mo na. O another, ang last is imperfect and sinner. So dili gid perfect si Peter. But he is one of the kanang pinakauna nga disciple ni Jesus Christ. No? So, Peter's life story in his journey with Jesus Christ is not about being perfect, but about being present and allowing Jesus to mold him. No? Gikan sa kato nga kana nga pagka-disciple, kana ang kinaiya padulong sa giunsa pagbago ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi. No? Pagistoryahan ta na karon. Now, Peter's journey with Jesus Christ.
Along nahagikan na atong naila niya si Jesus Christ up to katong nag-resurrect na bitaw si Jesus Christ. Hantod nga nagpadayon, nga nag-build of ministry. Nahimo siyang preacher, ana. So atong ipaghatakol karon. So una is the call. The call. Ang tawag para sa iya. So in Luke chapter 5 verse 4 to 11, yung Andreo. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out isa. Hindi ko klaro. Sorry. Again. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it is deeper, and let down your nets to catch some fish." "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again." And this time their net were full of fish. They began to give. A shout for help brought their partner in the other boat. And soon both were filled with fish and on the verge of sinking. No, hapit ang puno. Okay? Because of Jesus Christ. Now when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was struck by the numbers of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the son of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. So, mao to'y senaryo na na-meet ni Jesus Christ si Peter. No? Peter is, mo kito nga, isa lang siya sa kaordinaryo nga tao, ordinaryo nga mangingisda. Na no? Isa ka ordinaryo nga mangingisda. But, gidool gigyapon gi-appoint gigyapon siya ni Jesus Christ na ay calling gikan sa babaw para sa iyahan, no? No. Jesus Christ showed His miracle power and holiness as an invitation to them to build their faith to Him. No, katong pagtawag ni Jesus Christ in verse 4 to 7, no? Katong pagpakita niya ng miracle, galiman ka nga, di ba, nireklamo na si kuan na to, si Simon nga, tibok gabi gid nga wala na kuan, nagtrabaho pero wala gid kuha og isda. But then again, Jesus Christ showed His miracle power without nga that causes nga as an invitation, no, to Simon, James, and John nga ganang dito ma-build ang ilang faith. Pinaagi atong miracle na gipakita ni Jesus Christ is ma-build ang faith niya, especially si Peter. No? Well, Jesus Christ never set a standard in choosing Peter to become His follower. Wala naghuna-huna si Jesus Christ kung unsa ang background ni Peter ato ang time. No? Wala siya nagbase kung unsa ang status sa iyang kinabuhi. Wala nagkuha ng Ginoo nga kining unsa iyang naba siya kapansanan. Wala nag background check bitaw ang Ginoo si Jesus Christ this time. Kundi iya lang yung double yun si Peter nga gi-invite ana. Wag ingana ko biya sa atong kinabuhi, di ba? Nga kining mugamit ang Ginoo o kana bitaw di perfect. Mugamit ang Ginoo sa tuwa nga wala gi-require sa Ginoo nga kinahanglan maayo kay kamusturya. Wala ni-require ang Ginoo nga kinahanglan ang kauman kag 4 years course para kanang mag-preach sa akong word. Wala ni gamit ang Ginoo na. Kundi
ang kasing-kasing dyan ang gitanaw sa Ginoo sa imo. No, kung ikaw nag-serve diha para sa Ginoo, pasalamati ginani gi-appoint ka dili tanang tao nagyatagan og privilege ana. Mo na nga bisan pag unsa pa na ang status sa imong kinabuhi, able ba ka or disabled, kung mauna imong call, mao gina imong call. No? O humana na, ang response ni Peter is, Peter humbled down himself and recognized Jesus' authority. Now, in verse 8 to 9, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me, I am such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. No? Pagkakita niya, ang una gid nga kining reaction ni Peter is gihambol down din niya iyang kagalingon. No? Katong pag-feel down pa lang niya sa iyang, katong pagluhod pa lang niya, tubangan kang Jesus Christ, ug i-recognize niya na sinner siya, na dili siya angay duulan sa Ginoo, dili siya angay duulan ni Jesus Christ. Katong gihambol down na din niya iyang kagalingon, ug i-recognize na din niya makasasala siya. No, sa una no God kay kanang bisag kanang high priest sa ilaha. Bisag high priest sa una kining murag ikaw nga ordinary nga tao, murag dili gini mo deserve magpadul-duol dito sa ilaha kay para sa ila holy to sila oy may mas duol sa Ginoo. No? Bisan pa mag-istorya ka sa ilaha murag ikuan bitaw na murag dili pwede bitaw, murag nay barrier. Samot na nga kaligid na-recognize diretso ni Peter nga si Jesus Christ, anak sa Ginoo. Kay ang gap sa ilang ang pagtuo ginulani sa una nga ang gap gyud sa Ginoo ug ang tao is layo ra kayo. Bisan ang pagduol dili nimo deserve nga duulan ka og kanang holy nga tao. So mo to nga na-recognize gid diretso ni Peter, no? Peter recognized his own sinfulness in the presence of Jesus Christ's holiness and built his faith to Him. But pinaagi ato katong paghambol down ni Peter is dito na nag-build, dito nagsugod ang faith niya. No, na-recognize na niya. So sa ato ba, nag-faith. Once niya na kuwanin mo nga, humble down ka, pasabot na, nagigay pagto, nagigay pagsalig, nagigay faith. No? Then, another is Peter's call and total commitment. In verse 10 to 11, Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. No? Ang call ni is dili wala nang ingon ang Ginoo ni nga, wala nang ask ang Ginoo ni sa iya nga. Ali kanang tudluan tiga, wala nang ingon nga na, kundi gi-proclaim sa Ginoo nga, ali kay tudluan tiga unsaon mag-fish with people. Ana. Wala gi-ask sa Ginoo kundi gi-proclaim sa Ginoo sa iya nga mao ni imong call. Ang response, ang total commitment ni Peter is, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. So wala yung pagduha-duha, gipalo ginala dito si Jesus. No? When Peter saw Jesus Christ, who He really was, with no hesitation, he gave up everything and followed Him. Kung may mga kitang everything, kaning tinibok nga, kaning magkinabuhi na nila ba kay, di ba, ang trabaho nila, kay, kanang ang isda man, for living, mga ilang pangwarta, mga ilang panginabuhi. Sa ito pa, mao na ito yung ilang everything na ito nga time. But with no hesitation, give up na nila. Kaya nituo sila kay Jesus Christ, kung niuban. No? Una-unahon nila ito, sa ang pamilya ito nila, i-give up nila ang komportable kay katulganan. Ano ba? For the sake of Christ.
No? So, mao to ang call ni Peter. At from now, gikan nato hangtod nga nakumpleto ang 12 disciple, daghan kay sila kuan agyan. Daghan kay nag-build na ilang relationship, nagtubo na ilang faith diha kang Jesus Christ. No? Hangtod nga kining katong pag-minister na ni Jesus Christ, uban na dito pirmi si Peter. Daghan kay siya mga miracle na gibuhat ni Jesus Christ nga kining naka-witness siya. Daghan kay siya mga pulong gikan kang Jesus Christ nga nadunggan niya. Actually halos sa gyud tanan gibuhat ni Jesus Christ along sa iyang pag-ministry. Witness si Peter. O kani along sa iyang journey no with Jesus Christ, there are highs and lows of his faith. Naitaas na makita din nato nga ingana ang yung pagsalig ng Jesus Christ. Yung napo sa nga mabalik-balik. No, ma-stumble na or kanang mawalaan og salig from greater faith nimo nga gipakita sa iya hantod nga pag nawalan kag pagsalig na ingana. No, nice scenario. Example duha ka scenario. Na makita diri ang highs and lows of kining faith ni Peter. No, katong time nga Peter walked in the water. Ka-familiar mga na katong ni ato siya ng Jesus Christ nga nilutaw siya sa tubig. Now, makita natin dito na high and low of his faith dito. No? Masawa ka in Matthew chapter 14 verse 24 to 32. Now, meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost." But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage. I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, then tell me to come to you, walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and waves, he was terrified and began to sing. Save me, Lord," for he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped, and the disciples worshipped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. Now, ang high point ani dire is, ang high point of his faith is nasa verse 28 to 29. No? Nga napakita yun nga kining ang iyong pagsalig. Nga kung ba yung pagsalig? Oh, well, then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking in the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. So nakabaklay din siya sa tubig. No? No, ato nga senaryo, magayon tag-high to, magayon tag grabe gid ang iyang pagsalit ato nga time. Kay Peter demonstrated significant faith by stepping out of the boat to walk on water towards Jesus. No? So kato nga time nga yung pagsalig diha ng Jesus Christ, dili gid ito basta-basta nga pagsalig, no? Kay kanang nakabaklay magid siya sa tubig. Og wala niya kining si Peter pod ang pinakauna nga disciple nga kining na experience gid bitaw niya ang tinuod nga faith
dakan Jesus Christ by stepping into the water. Muna nga si Peter mo ang kanang siya ang kanang grabe ang pagsalig sa Ginoo ba. Grabe ang pagsalig ali kan Jesus Christ kaysa ilaha 12 disciple siya ra gyud ang baklay sa tubig. Ang kanang great miracle bitaw nga naka-experience is si Peter ra gyud. His faith was so strong enough to enable him to walk on water. No? Focus kay siya, nag-ingon sa Ginoo nga ali. Di ba ingon yung Ginoo ko, ali. Kato pagkadungog niya, grabe yung pagsalig nila to. Nga makabaklay ni gusto tubig ingon ni Jesus Christ sa kuha. No? But then again, the low point of his faith is in verse 30 to 31. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith, Jesus. Why did you doubt?" Jesus said, "Why did you doubt?" No. When Peter focused on the wind and the waves instead of Jesus, fear took over, causing him to doubt and begin to sink. Pagkausap sa iyang focus, nawala na ito kan Jesus Christ, bagay nabater naman siya sa dagko kayong balon sa kusog ng hangin. Nahinahinay naman sa unlod. No? Kay katong pagkawala sa iyang focus dito kan Jesus Christ, marag nabater siya ang tawag yan na-divert yung attention ba? Murag natunga nawala na gid na iyang focus, nawala na gid iyang 100% ng faith dito sa kang Jesus Christ, mo nang na lunod na siya. So, ug ato ni i-relate sa atong kinabuhi, Peter kita no? Nay panahon nga mayon kag Lord, yes Lord, ikaw ra gid ako Lord, Lord, ikaw gid ako Savior Lord. Pero may problema ni atang. No? May struggle nasa nagian mo. Nawala na imong focus dito. Na-stumble na nunta. Ya ato dayon nang suswa jud ko nimo tabangi Lord. Mana dayon ta. But then again, kita ra dito gyapon ang hinungdan nato. Like Peter. No, ingana gyapon ta sa kinabuhi ni Peter. No? Nga kining grabe ang pagsalig karon pag kataon-taon na minus-minusan na kay tungod sa problema. Nga anak mo yan natin ang problema, minusan na po yun, unload yun ta. No? So, dili lang din kay kanang kining si Peter ang nakakuha na rin, no? Makita ang low point, kundi high o low faith. No? Kundi gipakita rin sa ato karon nga dili lang kay siya lang kundi ato gining maagian tanan. No? Dili lang kay si Peter ang niagi ani kundi gi explain ni sa ato karon nga maagian gid nato ni sa atong pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini pagka Peter nato. No? Nga unsa ni tawag na balimbing kani nga ba baling-baling nga eager ni ka karon on fire ni ka karon pagkataon kay nabigil lang awa na dinadayon mo kuan. So muna og another dayon kay another scenario dayon nga makita nato nga ang high and low sa kanang faith ni Peter is katong Peter was the first to proclaim that Jesus is the Messiah. Katong ning sa ilahang 12 disciple, Peter was the first who proclaimed that Jesus is the Messiah. Sa ilahang 12, si Peter lagi nagkaya panana. So, mo na yung high point of in Matthew verse 16, chapter 15 to 17 ingon dili.
Then he asked them, si Jesus naging una, then he asked them, but who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. So, kani pa lang, sa pag-proclaim pa lang niya dito kang Jesus Christ nga, Jesus Christ is the Messiah. No? Sa ilahang 12 ka-disciple, only Peter, ang una, pinakauna yun, gina-proclaim that Jesus is the Messiah. O kana, nalipay kayo si Jesus Christ, ana. Maong iyang i-bless si Peter, no? Ang nakaingon dito, you are blessed, Simon, son of John. O, di ba? Gi-bless siya ni Jesus Christ. Grabe kayo nga ako, ano? Nga, kini, murag kung ikaw, murag kagingan nga si mong teacher ba na, uy, very good, 100 points ka sa kuha, no? Kaya nga nakapiling ba? Kaya lagi, kuhan mo na siya, bright mo siya, bida-bida mo na siya, kuhan mo daw. Muna nga, pag nasakto mo yung answer, mo to, be-blessed siya. Mo to nga, makita rin, kanina part, kanina scenario is, makaingon kita nga, grabe gina pagsalig ni Peter ani. Kaya iya gini-proclaim ang Ginoo nga, is the Messiah, the Son of the living God. Ana. But then again, same scenario rin Peter confession affirming Jesus as the promised Messiah. Jesus blessed Peter, stating, this truth was revealed by God rather than human understanding. Sumoto nga, kayo nga si Jesus Christ na igiyahan gid siya o ganang knowledge gikan sa Ginoo. Kaya wala na ini ganing human knowledge na makaingon ato. Moto nga gi-bless kita sa Ginoo. But in the same scenario gyapon ato, after ato nga moto nga kining na nangaam sila motong murag sa Last Supper na ato. After that, after ato nga scenario nga gi-bless niya si Peter, Jesus Christ, iya din gikuan diyan yang kana bilang kamatayon niya. Unsa niyang pagagian na in Matthew, this is the low point of faith sa dikuan na Peter. Jesus Christ rebuked Peter. In Matthew chapter 16 verse 21 to 23. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer any terrible things at the hand of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's view. No, grabe, katulad nga senaryo. Tungod lagi aning kasipat aning Peter na usahay nga maayo natungnan ako usahay nga abi niya iyang pagka bright. Maayo pod, no? Sa katulad nga senaryo, gikan pagin siya gi-blessed ani ni Jesus Christ sa tungod atong pag-proclaim niya. Pagkataon-taon, gi-rebuke na bud siya, giingnan pagin siya Satan. Ingan na kabugoy bitaw. Nga kanang abi niya, okay na kayo guys, salamat, gi-praise din ko. Gipadayon niyo mo yung gibati, niya tanawa. Na-rebuke na noon ka, sayok na dahil mong pagsabot. Mo na yung bright, bitaw, inana. No, Jesus called Peter Satan because Peter's desire to avoid the cross represented a temptation to stray from God's mission, making him a stumbling block. Dili kay tungod nga
si Peter mismo ang iyang gitawag nga Satan ani ha. Kundi kana nga pod is gikan gina kang Satan. No? Kana nga pod kanang pagpugong kang Jesus Christ, katong iyang pagpugong kang Jesus Christ nga dili gito niya ang ayo gina agi Lord. Dili gikaangay mamatay kanang pagkatong pag-ingon niya. Katong nga pod is gikan to kan tanim. No? Nga abi niya okay ra. Isulti to niya kay lagi. Ginoo biya, dili jud ang mamatay, ana iyang pagtuo ba? But then again, dili na mao ang mission ni Jesus Christ. Dili na mao ang will sa Ginoo para kay Jesus Christ, di ba? Ang iyang will, ang will gid ng Ginoo is mo to, agian din niya ang sufferings, agian din niya ang cross para matuman kung kasulatan. Mo to nga dili kay tungod kay mismo si Peter ang gitawag niya ani nga Satan, kundi the thought of Peter is gikan kag Satan. Na Peter was focused on human concerns, not on divine purposes, emphasizing that followers must prioritize God's will over their own. Na kani nga tayo focus ra kayo si Peter. No, focus kay siya sa kanang mga human nga concern. But then again, Ginoo ba si Jesus Christ nga napakatawag rin. Nanado nito nga iya nana sa kasulatan nga iya yung pag-aagian ang kamatayon. But then again, ang kamatayon is madipit na niya. Kaya lagi, after 3 days, mabanaw man siya. Pero si Peter, wag man siya kasabot ato, mo tong na-rebuke man siya, na ingna na ginaon siya, taning hawa diha. No? Kanang bida-bida na abi ni mo, okay na kay ka, bida-bida na kataas na yung pagtanong ng galingon niya. Ikasaban na lang nagkalit. Lain ka kayo nga feeling. Na sa nga time, Peter shows his impulsiveness and often speaking before thinking. No? Ipakita niya yung pagka-impulsiveness ay impulsive ani. O kaning speaking before thinking. Pataka ang storya ba ikaw na una. No? Takarag bungad sa baba yan ikaw na una. Sometimes i-relate na to sa itong kinabuhay kay nagigay tayo nga ng senaryo po, no? Again, nagya po tayo pagka-Peter, nga kinaiya ni Peter. No? Karoon nga tayo, grabing proclaim na to, kani, mau na. Kani atong gitubuhan nga maayo is dili pumaagi sa Ginoo. Grabe kaya itong pagbuhat sa Ginoo. Kani, grabe kaya itong pagdaig, grabe kaya itong pangayo o guidance sa iya. Ba't na naging gihatagan ka guidance niya, wala mo sunda. Mura kaya po, nituman na kaya po ka, padayon kaya po ka sa imong pagtuo nga maayo niya, dili dito will sa Ginoo. No? Kinaiya gid po na ni Peter. Kinaiya niya po na to. Descendant din na ni Peter. So, mo to siya ang low point o high point sa ni Peter, no? Along sa journey niya katong pagkuhan ni Jesus Christ. O another kaning scenario sa iyang journey is kaning the greatest failure. Kamusta mo ninitawag ng the greatest failure na nasayop gid siya, no? Katuloy time nga iyang i-deny si Jesus Christ. No? Kasabot ng tanan, no? Ako balon ng tanan, no? Na katong nadagpan na si Jesus Christ, katong iyang i-deny. But then again, before atong pag-deny niya, napaginay mas worse niya, napaginay mo nahitabo ato. The greatest failure, in Matthew chapter 26, verse 33 to 35, mo ni ang the promise. So wala pa nadakpan si Jesus Christ niya, mo ni yung gingon. Peter declared, even if everyone else deserts you, I will never desert you. Jesus replied, I tell you the truth, Peter. This very night, before the rooster crows, you will deny 3 times
that you even know me? And they said, no. Peter insisted. Insist pa niya. Even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vowed the same. Oh, grabe. No, ingana, strong kayo yung faith ng Jesus Christ. Ingana, ginakalab si Jesus Christ. No, yung sa agad, bisan pag pasagdan ka sa uban, ako diigiti ka pasagdan. Bisan pag mamatay ko uban nimo, kaya kayo na ko mamatay uban nimo. Anak, di ka biyaan. Mo yan, gi-promise sa Ginoo. But then again, giingon na ni daan ni Jesus Christ na kung sa'yo mahitabo siya, ha? I-deny din niya. Pero gi-insist din niya, no! Peter insisted, even if I have to die with you. Gabi na ikay na. Mura na nagman till death to us part niya na. So, kung ikay no, kung tanawin mo iyang kuhan niya, strong ikay siya. Pagkamatyan din niya ang Ginoo, alam sa Ginoo. Kaya niya pagkamatay, alam sa Ginoo. Ano? Now, Peter was an impulsive leader known for his boldness, and he genuinely believed he was ready for prison or death. So, ano nga time, no? Kaya impulsive mo ikay siya, iyang kinaiya, nagtuog siya nga, ready na siya mapriso o mamatay para kay Jesus Christ. So, nabi, tingnan nga feeling ko sa no? Nga, wala kakabalo, tinuod bagay na itong kabati, pero at naalangin sa to nga, yes, kasalit ko. Yes, nagtuo ko. Kaling anak, bilaw. Pero, kani, pag-abot tayo na dire, in Matthew chapter 26, verse 69 to 75, the denial. So, muna ni ito nadakpan si Jesus Christ. Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, "You were one of those with Jesus, the Galilean." But Peter denied it in front of everyone. "I don't know what you're talking about," he said. Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around, "This man was with Jesus of Nazareth." Again, Peter denied it. This time with an oath, "I don't even know the man," he said. A little later, some of the other bystanders came over to Peter and said, "You must be one of them. We can tell by your Galilean accent." Peter swore, "A curse on me if I'm lying. I don't know the man." And immediately the rooster crowed. Suddenly, Jesus' words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me." And he went away, weeping bitterly. Muna niya yung pag-deny. No? As foretold, Peter denied knowing Jesus 3 times before the rooster crowed twice. With this denial growing stronger, even accompanied by curse to prove his life. No, grabe yung pag-deny, no? Kay bisag iyan namang gi-curse iyang kuan, iyang kinabuhi, no? Iniingon pa man siya, niyon din siya dire, "Curse on me if I am lying." No? So grabe niya nga pag-deny. Dili lang to basta-basta nga pag-deny na kan Jesus Christ. Kay kung kuan pa na grabe gid ba nga pag-deny ba to the max level na bilaw na patya ko ninyo. Kaila ko anong tawanan. Mayingana ng pag-istorya ba? No? So moto gikan sa promise na padulong sa denial. No, gikan atong eagerness nga iyang gibati nga singani ko kaya ginako magpakamatay alang sa Ginoo. Dili ginako biyaan Ginoo, dili kita kabiyaan Lord. Pero pag-abot sa nagabulastog na
Wala din kaila. Gidinay na dayon. Nya kita nabatay nga nga batasan as Peter agil. No? Dili tanan but sad to say daghan yung Christian may ngali. No? Nga prengali nga sa panahon nga kani every Sunday kung nakadiri sa center, grabe kayo mong pag-proclaim sa Ginoo. Grabe kayo mong pasigdayan sa imong gibati diya sa Ginoo. But then again, kung nanata sa atong normal living, sa atong ordinary life, sa atong pagpanarbaho, nanata sa atong balay, still makaingon bagya kong kakali. No? Bisan lang kanang dili nato ipakita nga Christian ta. Sign naman ang denial of Jesus Christ, di ba? Kaya kung tinuod ka nga kanang follower of Christ, sa imong pagpanginabuhi, mabalaan din Kristiyano ka. No? Kaya kung imo nang gitago, imong pagka-Kristiyano, pasabutan na, i-deny gid mo si Jesus Christ. No, sagit kay nang reality sa tuwa. Nga kuan nang nagi times nga ma-deny ginato si Jesus Christ. Dili gid ka perfect. Oh, ako kayo jud ko nga I am guilty with that. No? Even aning kani nga word nga akong giandam, kamulo kong kuan ani guilty kay ko. Dugay ginagnaman ni guilty kay ko. Kay pag-abot ani nga part diri nga nasabtan gid bitaw nako nga Peter gud diri ko. Nga kung naa diri ngani grabe ko maka-proclaim, but then again usahay sa gawas na malimtan ginato nga Kristiyano kita. Malimtan ginato nga nay Jesus Christ atong ginabuhi. Kana malimtan nato nga natay Ginoo sa atong ginabuhi. Isa na sa pag-deny kan Jesus Christ, di ba? Muna nga kining lisod mo na dawaton nga truth, but kita lagi puy mo bago ana. No? Kita gi angay po yun nato na baguhon. Mo itong giingon nga, mo nang ginaingon ni, remember ginong giingon na ni Ate Liza nga, delikado gi kay nang napanginabuhin ka ng double life. Kanay nga na, kanang double life, kanang double life bitaw. Kristiyano ka Domingo of temple meeting, pero dili ka makita ang Kristiyano kung kuan kaning normal days nimo. Kana mama, ingkan dito na ni kuan sa to'y ginaingon ni Jesus Christ na. Oh. Wala ka kailan nimo. Grabe imong serbisyo diri, grabe imong pangalagad diri. Delikado mo din kayo na, kaya inang din ka sa Ginoo nga, wala ko kaila sa imo. No? So, Peter's experience of denying Jesus reveals a lesson about the danger of overconfidence in resisting temptation. Kana. Katong ipakita ni Peter nga pag-deny dito is pakita to nga ang danger sa overconfident. Kana bitaw, mo to. Overconfident. Kanang wata ka balo, ato lang nabalaan kay eager kita, overconfident kita. Kay ato amang kabaling mong pagtuo. Di ba? Wala man ta nagkuan nga, Lord, tinuod magikaani akong gibati para sa imo. Imo ra magituhan ka, imo ra man jud. Now, the danger of spiritual pride and relying on self-strength. Mo ni siya. No? Spiritual pride na po gilay na diyapo na ito na. Kanang mag-claim kita nga, kita sa atong kabalingon nga, dako kay atong pagtuo nga, oh, nagsalig ko na, nagsalig ko. Grabe atong self-confident.
But then again, makita ba ta sa Ginoo sa imo ha? Mga spiritual pride. No? Nga, kumpiyansa ra kita ba? Kay ang gagawa sa itong baba, mauna, pero deep inside, dili din na mao. Dili dahil ang kinilinuganay. Diba, mao man ay ginatanaw sa Ginoo, diba? Dili man ang imong ginapang storya, dili imong ginabuhat, kundi ang imong kasing-kasing. So, moto nga, kato yung experience ni Peter is relatable di kay sa tuwa. No? Ang katong nahitabok ang Peter is just kanang reminder lang yapon ni sa tuwa. Kanang wake up call lang yapon ni sa tuwa. Nga. Katong gihimo ni Peter is wala ta kabalo ginahimo na daypod nato. No? So, evaluate ginagawa itong kagalingon, anak. So, moto ang greatest nga kining failure ni Peter atong nga time. But then again, another kining part sa iyang journey is the restoration and transformation. Dili na tama ni kamot. No? The restoration and transformation. In Matthew 26, verse 75, nakingon diri. Suddenly, Jesus' words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me. And then he went away, weeping bitterly. Pag tilaok sa manok, after atong pang-denial niya, bisag nag-curse niya sa siyang galing, mamatay pa ko, ato ko kailangan tawhana. Pero katong pag-crow sa manok, pagtilaok sa manok, na-remind siya sa pulong sa Ginoo. Na-remind siya sa katong predict ni Jesus Christ para sa iya. Nga, imong gigapon kong i-deny. No? Nga, noto nga na-realize niya nga, tinood gina gingon sa Ginoo. Og dire, and he went away weeping bitterly. Nihilak gid siya tungod sa konsensya. No? Nihilak gid siya tungod sa kasakit, ug sa konsensya ug sa guilty ngayon nabati ngayon gi-deny si Jesus Christ. Di balik na gyapon niya. Luyo sa iyang pag-deny na to. Luyo sa pakyas niya nga promise. Ayang promise nga nahimong denial. At the end of the atong panahon, nibalik yung ginagapon si Peter. No? After his failure, Peter wept bitterly but did not flee from Jesus Christ, from Jesus permanently, instead running to the tomb. Wala kita ni palayo. No? Dili kay tungod kay nakasala siya, ni palayo na din siya. Kundi, nibalik gyapon sa kan Jesus Christ. Instead, running in the tomb. No? Nga may running in the tomb. Kato, nasa John 20. Nasa John 20 verse 4 na natato. Nga, katong pagkakita nilang Mary Magdalene nga nawala na ang naisbog na ang bato nga nagtabon sa iyang lubnganan. Nanagan ang mga disciple. No? Nanagan. Pero si Peter, grabe yung dali-dali niya nga naunhan din niya tanan. Naunhan din niya, giunhan din niya tanan disciple ug siya giniubot una dito sa tomb nga gusto niya i-check kung naabagin si Jesus Christ dito wala. So grabe gid nga pag hinulsol iyang gibuhat din, no? Grabe gid nga kanang pag pamawi tong iyang nabuhat nga sala. No? Kay di ko ang magigya, di balik kita sa Ginoo. No? So, sa to day kinabuhi, bisan pag mapakyas na dili magiging perfect. Always dinato kaning i-remind atong sir sa time nga masaypya ta, sa time nga makasala ta. Instead nga mo set apart ta na tungod kay nakasala ta,
no imuha ng opportunity nga mas mupaduol kita sa Ginoo. Nga mubalik ta like Peter did. No? Nakoy mga nakaila ba? Nga kuan Christian sa sauna. Pero lagi daw na-stumble siya, na backslide. Nya karon ang sige na kung kuanon nga simba ta balik. Simba ta balik. Kay sayang man imong kuan, sayang imong nadawat ng gospel, yung mga salvation, hindi na imong i-workout. Nya iyang pangatarungan dili pa ko ngay mo balik kay makasasala pa kay ko. Daghan ako mga kalibutanong butang nga ginabuhat na maulaw ko sa Ginoo. Kana. So atong yagi tiro duno nga makasasala kay ka niya, makasasala kay ta niya, musimba ra gyapon ta niya, pag uli ato makasala ra gyapon ta. Bagkaron na-remind kita nga luyo sa atong mga sala, pagpakasala. Mas ginamater gid sa Ginoo kung mobalik gid ta sa iya. Kung makasala ta adlaw-adlaw gid ta mobalik sa iya. No? Sayo gid ang mindset nga kay makasasala ta di ta ngay dugol sa Ginoo kay makasala ta. No. Kana kay nakasala ta kinahanglan din nato Ginoo. Nga mo save sa tuwa. No? Like Peter did. No, actually duha man sila nga kuan sa ni Jesus Christ ani katong siya kamatayon, di ba? Si Judas ug si Peter. Si Judas iya na nang predict nga kanay imo kong i-betray, imo kong ibaligya. O kanay si Peter imo kong i-deny. Ana pareha bukat nga sala. Pero ang naka-diferensya lang nila is si Peter ni balik ng hinulsol, nag-repent. Si Judas ni nagiko. No? Mo na bisan pag unsa atong kagian nga kanang nabitaw yung saying nga kini makaingunta nga Lord, ituyuan din atong masala or kanang pumaagi gid Lord nganong nakasala nganong naabot ang kuani nga nakasala ano ko. Kani nga na ba nga mahimo na to nga kining basulon pa noon ang Ginoo. Di ba? Sus nawa lagi may pagula lang ko ni Lord. Kani nga na ba? Pero dili man diha mag-matter day. Kundi ang mag-matter lang para sa Ginoo is kung saan na ito pagdala sa itong free will nga ibalik diya para sa yaha. No? Nga luyo sa atong pagpakasala, mas piliyon na ito nga i-correct na ito nga itong sala nga pinaagi sa pagduol diya sa yaha. Dili pinaagi sa paglayo diya sa yaha. No? Una nga ang uban kami yun hilas kayo, simba-simba, kasala na gyapon. At least isimba ni paduol sa Ginoo balik. Kamo nakasala na kani nagpalayo pa sa Ginoo. No? Pero kana nga dili mabot ni ingon nga tuyo na lang ginatong pagpakasala, no? Kay mo transform man gyud ang grasya sa Ginoo sa tuwa. Oh. Kadugayan mo pagkasala diha, makapil na makabagaan na kay sa naong Muna nga bago na kita. Okay. Padayon man ta si dool sa Ginoo. Bisan pa makasala ta kada adlaw magpunta mo dool sa Ginoo. Ngay tag sorry. So padayon kita nga dawaton ta sa Ginoo. Now, the restoration of Peter is na in John chapter 21 verse 15 to 17 King Andreo. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Katulad after sa resurrection ha. Sorry. Then feed
my loves? Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep. Jesus said. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Sa katong conversation nila ni Peter o ni Jesus Christ. Kaya after natin sa resurrection na, resurrect na si Jesus Christ. Katong scenario is, moto ang pag-restore ni Jesus Christ from Peter. No? Now, Jesus restored Peter by asking, do you love me? 3 times, matching his 3 denials and commissioning him to feed my sheep. Wala na nasaba ang Ginoo siya ha. Wala siya gisermonan. Kundi, iparealize lang sa Ginoo sa iya ha. Nga naman kung sayo tadawaton ginato, isang sakit. No? Instead, mag-redeem din naman siya sa Ginoo by commissioning him to feed my sheep. Pasabot alin to feed my sheep, ana dire. Kung pasabot alin is i-establish niya ang apostolic mission. No? Ang discipleship kana. Panginoon ni Jesus Christ ani feed my sheep. Kani yung kita mga katauhan. Silbi ipalid. Gusto ni Jesus Christ is ipalid siya sa mga tao ni Jesus Christ, sa mga follower ni Jesus Christ. No? So yung hana ka maayo ang Ginoo. No? Yung hana mo restore ang Ginoo sa tao, muduol lang kita sa iyaha. Mas maklaro na to ang atong purpose, mas masabtan na to ang atong purpose. No? Now, the transformation. Okay, so, paano to? Restoration and transformation. Now, for the transformation is, Peter is transformed by the Holy Spirit from a fearful disciple into a bold leader who stands before the Sanhedrin, choosing to obey God rather than men. Basa na siya in Acts chapter 2 verse 14 to 41. Ang title na is Peter preaches to the crowd. Mo na yung pinakauna na pag-preach dayon ni Peter atubangan sa crowd. Kaning Sanhedrin diri ang ilang ingon is mura na siya kanang kung hukuman kaning ana bitaw kanang ingana nga report ba nang kapalibutan ka na nya nakastunga daghan kay mga kaning mga leaders mga kaning officers sa law ana ba nya imagine nimo dito nitindog si Peter sa mga tao nga kanang hawt kay sa law ato nga time. Hawt kay sa balaod ato nga time. Dito nitindog si Peter o dito siya nag-preach sa Word of God. No? Kita ang gani, yung tindog lang yung nga niyo, kurong ng gani. Kung saan lang ka nga, dito ka nitindog sa atubangan sa mga pastor, na yung anak. Dito ka nagwali sa atubangan sa mga pare, anak. Unsa na kabol ng ingana, unsa na ka isog ng ingana. No? Imagine nimo ang life ni Peter. Gikan atong kining fisherman siya, hantod niya nahimo siya bold, brave preacher of God. See? Unsa ka maayo, unsa ka kining
Master ang Ginoo mo mold sa kinabuhi sa usa ka tawo. No? Sa gikan siya sa wala niya gi-expect nga mahimo siyang preacher of word of God. Kay buta na unsa ra gud siya? No? Ngayon kang fisherman, pinaka-ubot, minimum wager nga fisherman. Ano? Kung na ordinary, pinaka-ordinary ng tao. But see, unsa ka maayo ang Ginoo. Unsa ang epekto sa grasya sa Ginoo, giunsa niya pag-turn ng kinabuhi sa usa ka tawo. As long as mo salig ng kadya siya. No? Tanan man ta diri na iniiya nga pagka Peter, but then again, una-unaon yun nato nga mahimo tang restored and transformed Peter. No? Atong mga kapakyasan, atong mga kwan, Peter bigihapon, bagpalingkamutan din nato nga mahimo tang restored and transformed Peter. Lisod man, but then again, by the grace of God, dili atong kaugalingon, kundi ang grasya sa Ginoo mao gyud makapabago sa tao. No? So, kay mao to ang journey sa life ni Peter. Gikan sa iyang kaning one of the first disciple hantod nga nahimo siyang bold and brave preacher of God. Isa siya sa kanang pinakauna nga nag-minister, nag-build o ministry nga i-spread ang word of God. No? Naagi tayo makuha ng mga lesson sa kinabuhi ni Peter. Hindi. Amen? Naagi. Dili lang tayo katong Peter nga baling-baling, kundi paningkamutan din nato nga mahimot ang Peter na restored and transformed. No? Now, lesson from the life of Peter. Yung pinakauna is grace transformed imperfection. Transforms imperfection. Dali lang mga tubangan. Now, grace transformed imperfection. Now, Peter was a rock fisherman, yet Jesus chose him, showing that God works through imperfect, ordinary people. Indeed. Amen. No? Muna nga, dili kita, dili ta makapabago sa atong kaugalingon lang mismo. Dili makapabago ang tao sa imuha, dili mismo ikaw makapabago, kundi ang grasya ra gid sa Ginoo. Walay butang, walay tao nga makapabago sa imong kaugalingon, kundi grasya ra gid sa Ginoo. No? O isa, focus on Jesus, not on circumstances. Isa na lang makuha na to sa life ni Peter. Katong nagkuhan siya, katong naglakaw siya sa tubig. Walking on water, thought Peter that looking at his circumstances, the wind causes fear, but focusing on Jesus brings stability. Amen? Kaya yun, fix on your eyes on Jesus. No? Mo gina isa nga gitudlo kung sa tuwa. Kay kung mas maprolong atong pag-adto sa pag-meet sa will of God kung baling-baling ang atong focus. No, pero kung dito lang ta, straight lang kita sa focus sa unsay gihatag sa Ginoo para sa tuwa, makapot din nato na. No? Pero ganig na gatagan ang path sa Ginoo, pero mulihay ra gyud mong ka, mas ginamater pag ito nimo imong mga maagyan, madugay gid sa mo. Napay kuha na, mas tambol pa gid ta. No? Muna gitudlo diri katong nga scenario dito, katong sa pag-walk ni Peter sa water. Kana ay gihatagan kag path sa Ginoo. Focus ana. Ayaw na gi-divert imong attention sa lahi pa. No? Focus lang kita kung sa'y will sa Ginoo para sa tuwa. Kaya wala na laing will. Wala na will sa Ginoo, tas na shortcut ka, na kuwan na, kanang, say tama na, paulayan, kuwan na, kanang diversion. Wala may nga na.
muhatag ang path sa Ginoo straight gina. Nara si mo ginang kuanon. Kung gusto ka nga moabot yung ganito, follow kita sa will of God. No? Focus on Jesus, not on circumstances. Lumalabay yung natanan. So next is the necessity of humility and repentance. Now, Peter learned that pride leads to failure, but true humility and repentance allow for restoration and growth. After falling, Peter chose to run back to Jesus, not away from Him. Kana, muna transform and restore Peter. No? Wala ko na to ng ula-ula, wala ko na to ng kuwan. It takes humility to humble yourself diya sa Ginoo. No? Kaya Ginoo dili mangpon ka kasaban, instead i-direct pag Ginoo ka sa Ginoo. Kung muduol tagbalik diya sa iya. No? So be a transformed and restored Peter. So another is Jesus restores us after failure. No? Even after denying Jesus 3 times, Peter was forgiven and reaffirmed. His story teaches that failures are not final. They are opportunities for grace to shine, allowing for restoration to even greater service. Kanya itong mga sayupan, kanya itong kasipyan, ayaw na unaan maghimo na gap between you and God. Naunaan na opportunity na nimo para mag-grow. No? Kana imong failure, unaan ang opportunity na tabang sa Ginoo para mag-grow ka spiritually, mentally. Kana. The last is boldness through the Spirit. Peter transformed into a fearless preacher. His life teaches that believers can overcome fear and stand for Christ even under persecution. Kana. By the Holy Spirit nga nag-transform sa tuwa, nag-transform kang Peter, we can be a fearless preacher of God. Kana lang. Bisan pag kanang simple nga pag-share sa gospel, kana. Isa na sa pinailhan niya, na-transform gili ka sa Ginoo. Mao ko na itong makuha dira sa life ni Peter. No? Nga loyo sa tungod kay nasipya ta, dili lang kay diya katataman, kundi unaw-unaw na to ng opportunity for better sa tuwang kaugalingon. No? So, kita kabalo naman kita sa itong kaugalingon, hatang apart ato mga Peter nga kinaiya mga Peter. But then again, karon the Word of God reminds you nga bisag namang kitay ka pariha nga batasan kang Peter, God remind us to become a transformed and restored Peter. No? Luyo sa atong mga kaagi, luyo sa atong mga sala, sa atong pagkasipyan, balik na gihapon ta sa Ginoo. No? God always forgive and God restores. Amen? Amen. So sa inyong gula, balik na. Balik siyang presensya, ayaw balik dito. Nakuha may purpose. So that ends our word for today. So before nato i-close with pray ta. Most gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. We thank you for your word today, Lord God. Salamat kay Ginoo sa imong pag-remind sa mga tagsa-tagsa, Lord God. Nga ang life ni Peter, Ginoo, ma-reflect ipon namo sa mong kaugalingon nga kinabuhi, Lord God. Dili perfect, Lord. Kung usahay Ginoo, baling-baling, Lord God. But then again, Lord God, pinaagi sa imong grasya, O Lord, kung saan mong papanikamot diya sa muha, Lord God, na mahimok ni Peter na restored and transformed, Ginoo.
nga matay kasing-kasing, Lord God, nga tinudanay nga pagserbisyo, pagtuod diha sa imong Lord God. Ug Lord, salamat kay kaya na Ginoo, salamat kay sa imong Holy Spirit nga nabati ginamo karong adlaw, Lord God. Ug salamat kay Ginoo nga ikaw kay Ginoo nagabay karon ng imong presensya nabati po jud namo, Lord God. Ug kanitan Ginoo nga gipalampo namo for the rest of the day, Ginoo, nga padayon gid imong pagabay sa mga Lord God bisag sa among pagpanguli, Lord. Mabati gid namo imong presensya, Ginoo. Ug ganang ng peace among matag kasing-kasing ug sa among matag hunahon, Lord God. Lord, kinitan Ginoo among ginaliptak ug ginasurrender ug ginapasalamatan sa imong Lord God in Jesus mighty name. Amen. May buntag sa tanan. Salamat sa atong pagka-Peter. Balik yung yapon na. Nga ako pa nga, saktong yapon ang gikuhan ni sa nila. Pero dako kayo ang ako na kuhan ato na tunan kay usay na ako yung pagka-Peter yun. Usay labing na atong mga sakop sa balay, mga bagamon. Huwag kaya pag pagka-Peter. Ilimot bitaw. Ilimot din mo sa katulo niya. Marunong yapon. Manang kuan. Pasalamatan na to ang Ginoo nga bisag sa atong pagka-Peter. Ubalik ka gyapon ta. Wala sa niya. Naday ka sa Kualin ko sa Sunday service. Wala mo ko ano ito. Dire. Ito ko ano. Ang atong Sunday service dire na gihapon sa First Balibang sa 9:30 AM second floor. Second floor ng gihapon. Katultulong kita. Ikan sa Domingo tani ani. Gawas atong alam itong ang pagsimba din nato dili mga walang ang simba para sa sala dili manang akong sabtan bakay basi sige lang ingon man ko sila sige ra man sila simba man kay ako na usab pero ang simba ay para sa ba katong Peter kaning ang midweek service dili ko kita pas One thing na nag-line kaya reception ka rin na din. sabat ako One thing na with service Thursday. Prayer meeting. ay prayer meeting na kada Huwebes sa gabi 6:30 pero ako marag wala na gid ko kawanan pa sa tagpo ato bitaw nila medyo dito pa lisod sakit po kayo niya padayon magyapon nato ang pag-uban-uban sa kanahuibis nga kuan kani midweek service kay sa dili ko kauban pero salamat ang imong sa Ginoo kay ang naadyo ko ng uban ba nagtapok pero ako na Peter no ito katong mga bata bitaw para sa ako karon wala may bata na kay nagwala siya nagbakasyon na pero kadang kung kita na atay mga bata nga may bisag ako nga pag umangkon silingan ganoon niya po nato dili sa simbahan kay aron mintras gamay pa sila may bala na nila unsa ang kanang tuduan na nato sila parte sa Ginoo kay para sa ako ay han ako natuduan na dako na bro dili na di ba bro di na di ba okay gahit na daw gahit ni ko no nyan ako tagdakot kay rabong gagay Graham po nagyapot na kay St. Peter sila ganun nagyapot sila kung pwede ang puan na kasi nagmatulog kaya naampuan na tayo naampuan na
Kada Merkulis na hapon din 6:30. Dili na kaya pagpasok sa center. Ako gusto ko yan. Gusto ko kay kulang ko yung nagtubad. Okay, minsan na ba bitaw ko? Si Morena. Nga kaning araw na kaning. Wala na kitang araw na nagpas. Gusto na ako ka na. Nagtulak kitang araw. Nagtag-apon na rin pa. Kaya magkita sa demo sila dito. Ay, siya na siya. Kinantan sa dayang mga araw. Nalipot na sa baan. Kaya araw makita sa dito nga mo. Gusto mo din. Dito ba? Dili ba kay mana ba din sila kay anak nagrupo ni. Ano sila? Dili kita tag-aro siya rin ako. Kumanda sa kuhan. Sa kamata lang sa diya po na to dito bisag wala sa kasimba pero nasunlan ng diya po. Kaya mga po siguro na, kanina yung tandi na ito kung security ko, kay accountability, kay habi mo sa, habi na tamaat ko sa Cagayan, pasay mo, kaya habi na ang anniversary sa atong simbahan sa Cagayan. Bumalik ito. Wala yung announcement na kasama ba? Thank you so much, Ate Esther. Salamat, Church. Thank you. I know this John Chan. Salamat sa word for today. Sige, may request na PWD. Dahil before na magkanta sa itong victory song, pwede na malikdo, mga itong i-welcome mga itong first timers dahil sa simbahan. Kasi yung pangalan, ma'am? Rosal? Hi, Ma'am Rosal and si Sir Peter. Thank you so much for coming. Sige, pwede na mo maka-shake hands sa itong mga first timers. Welcome sa itong Sunday service. Thank you for coming. Balik-balik mo, malipayan may nanaka mo. Balik. Okay, so katunong, I hope na magkita-kita at balik, especially sa itong mga first timers. Sunod, ulit ko.